Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. Ako po ay turning 28 years old na at isa po akong OFW. Ako po ay masugid na tagapakinig ng inyong programa sa YouTube. Lalo na kapag ako ay naka-rest day. Matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyong programa ngunit pakiramdam ko ay wala pang happy ending. Pero dahil sa sobrang disappointment ko sa buhay, naramdaman ko na wala na talagang happy ending pa. Bata pa lamang po ako ay pakiramdam ko ay lagi na akong uhaw sa pagmamahal ng aking pamilya. Only girl po ako pero dahil sa panganay ako, hindi ko naramdaman na itinuring akong prinsesa ng buhay ng parents ko. Bata pa lamang po ako ay itinatak na nila sa isipan ko na ako ang pangalawang ina ng mga kapatid ko. At papadudot habang lumalaki ako ay tinatak ko sa isipan ko na responsibilidad ko sila at dapat ay maiahon ko sila sa kahirapan ang pamilya ko. Kahit minsan parang hindi ako naging mabuting anak dahil kadalasan ay pasaway ako. Hindi ako nakakapaghakot ng medalya at award sa klase. Mahiyain at hindi ako matalino, Papa Dudut. Sa paglaki ko ay uhaw ako sa atensyon at pagmamahal. Habang abala ang mga magulang ko kung paano kami bubuhayin at pag-aaralin. Kami namang magkakapatid ay abala sa pag-aaway sa pang-araw-araw. At kapag nakagawa ng kaunting mali ay napapalo na kami ng tatay namin. Palo, kurot ng nanay at pingot sa tenga ng tatay. Walang humpay na pagmumura sa amin kaya naman nagkaroon na ata ako ng pobya sa pagkakamali. Rinding-rindi po ang tenga ko sa araw-araw na mura ng itay sa amin. Lahat na ata klase ng mura gaya ng PI, tarantado, gago, hayop. Lahat, Papa Dudut, ganon kasi magalit ang tatay ko. Dragon na ako pagdating sa mga kapatid ko dahil pakiwari ko ay nanay nila ako at dapat ay sinusunod nila ako. Palagi din ako nagagalit kagaya ng tatay at nanay sa amin kapag kami lang sa bahay. Kagaya na lang ng dapat ay gawin nila dapat ang nakatoka sa kanilang gawain sa bahay. Paggawa ng assignments at kapag hindi ay papaluin ko din sila. Kaya naman habang lumalaki kami na halos araw-araw ay nagbabangayan kahit dinig na halos ng mga kapitbahay ang aming mga murahan na nadidinig namin sa tatay kapag nagagalit sa amin. Pero kahit ganoon ang tatay ay malaki naman ang respeto niya sa aming nanay na ni minsan ay hindi niya minura o inaway sa harapan namin. Ganoon ang pangarap kong mapangasawa, Papa Dudut. Yung kagaya ni tatay na ibibigay lahat sa pamilya kahit na walang matira sa kanya. May makain lang kami kahit siya ay wala. Madalas sasabihin niya na busog siya para lang magkasya sa aming magkakapatid ang pagkain sa lamesa na kulang pa din talaga, Papa Dudut. Sabi ko nga sa sarili ko na kapag ako ay maghahanap ng mapapangasawa ay kasing sipag ng tatay ko. Pero kahit minsan ay hindi ko mumurahin ang magiging anak ko at ipaparamdam at ipapakita ko ang buong pagmamahal sa magiging pamilya ko balang araw. Hahanap ako ng asawa na gagawin akong reyna ng bahay at masusunod pagdating sa pagdidesisyon sa ayos ng bahay, sa kagamitan, sa pagbili ng dapat ilagay sa bahay namin ng mapapangasawa ko. Hahanap ako ng asawa na hindi rin ako pagbubuhatan ng kamay at sasaktan, Papa Dudut,
Nabubuo kami ng masayang pamilya na kapag may libreng oras ay mamamasyal sa labas at magsisimba tuwing linggo. Kasi yon sana ang pangarap kong pamilya. Na ang mga hindi ko naranasan ay gusto kong gawin kapag may sarili na akong pamilya. Kapag nga tinatanong ng teacher or ng kahit sino pang tao kung ano ang pangarap ko, sa totoo lang ay hindi ko alam ang isasagot ko dahil ang pangarap ko lang naman ay maiyahon sa hirap ang pamilya ko. At balang araw ay magiging mabuting ina at asawa sa masayang pamilyang bubuuin ko paglaki ko, Papa Dudut. Dumaan nga ang maraming taon na isang kahig isang tuka lang ang magulang ko. At nang ako ay magkokolehiyo na, ay huminto ako ng pag-aaral at pansamantalang nagtindera sa negosyong bigasan at grocery store ng tiyahin ko. Kaya naman kahit papaano ay nakatulong ako sa pang-araw-araw naming pagkain. Doon ko nakilala ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko, na itago na lang natin sa pangalang Francis. Si Francis ay masipag, Papa Dudut. Yun nga lang ay sobrang lapit sa mga babae. Kaya naman palagi din kaming nag-aaway, pero kahit na ganoon ay binago niya ang pagiging palainom dahil sa mahal na mahal namin ang isa't isa. Pinilit niyang baguhin ang sarili niya. Nag-aral siya para sa akin at ginawa niya ang best niya para maging karapat-dapat sa akin. Dahil hindi siya ang gusto ng mga magulang ko ay pinadala pa ako sa Tondo para magtrabaho sa tiyuhin ng tatay ko. At tinuloy-tuloy namin ni Francis ang pag-iibigan namin kahit kami ay magkalayo na. Mayaman ang pamilya ng tiyuhin ng ama ko, stay in po ako sa bahay nila mag-asawa. At dahil nga sa laking probinsya ako ay nahirapan din talaga akong mag-adjust sa pamumuhay nila. Mayroon pang pagkakataon na nilalait nila ang pananamit ko. Dahil nang minsan na nakasuot ako ng magandang damit ay sinabi nila na may maganda din naman daw palang damit sa probinsya. Sa isip ko ay ganito pala ang mga mayayaman. Kaya kung ganito pala ang ugali ng mayayaman ay ayaw ko nang maging mayaman. Tumagal din ako ng ilang buwan at maayos naman ang naging buhay ko kahit na miss ko na ang pamilya ko. Gustong gusto ko nang nakakatulong sa kanila kaya nagtiis ako na malayo. Isang araw ay pinatawag ako ng tiyuhin ng tatay ko sa kwarto niya at ipagtimpla ko daw siya ng kape, Papa Dudut, at hindi ko akalain na may masamang binabalak siya sa akin. Munti ka na ako ma-rape, mabuti na lamang po at naitulak ko siya ng malakas dahilan upang matumba siya at makatakbo ko papalayo sa kanya. Iyak ako ng iyak, ang gusto ko lang ay makauwi na sa pamilya ko. Dumating na nga ang araw na nakauwi ako at nalaman ng boyfriend ko ang nangyari sa akin. Kaya naman hindi na niya ako na gustong bumalik sa Maynila. Pero Papa Dudut, ang bagay na yon ay hindi ko nasabi sa pamilya ko. Hindi ko kayang sabihin kaya naman pinilit pa din nila ako na makabalik sa Tondo upang makapagtrabaho sa tiyuhin ng tatay ko at wala akong magawa dahil hindi ko kayang hindian ang mga magulang ko. Papa Dudut, mabait pa din sa akin ng Diyos dahil pagkabalik ko doon ay nagkasakit at naoperahan ng lalaking muntik nang mang-rape sa akin. At ang nakakatawa lang doon ay ako pa nag-alaga sa kanya sa ospital. Doon ay humingi ako ng sign kung dapat ko na ba siyang patawarin at tanggalin ang galit sa puso ko. Napatawad ko po siya at hindi na ako muling pinagtangkaan pa. Kaya naman tumagal ako ng 1 taon sa pagtatrabaho sa kanila. At ako po ay nakaipon ng pang-tuition fees sa pag-aaral ko ng 2-year course. Sa pag-uwi ko ay siya namang paghiwalay namin ni Francis dahil naging sobrang siloso ko po sa kaibigan niyang babae na halos araw-araw niyang kasama. Ako po yung tipo ng babae na kung napagod ako sa iyo sa kakaselos ko at parang patuloy ka pa rin at hindi ko na kayang makita silang magkasama ng kaibigan niya ay nakipaghiwalay po ako. Sa toxic na relasyon namin na umabot sa puntong minumura na niya ako para ipagtanggol ang kaibigan niyang babae. Kaya naman noong kolehiyo, Papa Dudut,
ay iniwan ko na si Francis. Kahit sobrang mahal na mahal ko po siya, Papa Dudut, sa sobrang selos ay nagawa ko siyang iwanan. Pagkatapos ng 1 taon mahigit na relasyon namin ni Francis ay hindi nagtagal. Nakilala ko naman si Makmak na sobrang malakas ang sense of humor. Kaya naman sa tuwing kasama ko siya ay napakasaya ko. Dahil masaya po talaga siyang kasama. Pero Papa Dudut, hindi ko siya minahal kagaya ng pagmamahal ko kay Francis. Mababaw na pagmamahal. At para lamang pong kaibigan din ang turing ko sa kanya. Yun nga lang, Papa Dudut, ay may BFF din siyang babae at sobrang sweet nila kahit kaharap ako. Kaya sobrang selos ko, Papa Dudut. Pero hindi kagaya kay Francis ay natakot ako na awayin si Makmak pagdating sa BFF niya dahil nahihiya ako na malaman niyang nagsiselos ako. Kaya tinago ko ang lahat ng sakit at selos na nararamdaman ko. Siguro dahilan na rin yon para hindi na mas lumalim pa ang pagmamahal ko na nararamdaman kay Makmak. Kaya bago ako nakatapos sa kolehiyo ay naghiwalay din kami dahil na rin sa nalaman kong iba't ibang babae na rin ang naging karelasyon niya. Mula nang nagkalabuan kami. Hinayaan ko na, Papa Dudut, kahit masakit at least ay naging magkaibigan pa rin kami at hindi naman ako gaanong nasaktan sa hiwalayan namin. Oo, mahal ko siya pero hindi gaanong kalalim. 4 months lang po kami at naging masaya naman ako sa relasyon namin kahit na ganon. May mga nagdaan pang manliligaw, Papa Dudut, pero wala na akong sinagot at nakarelasyon. Maliban na lang kay Sam na matanda sa akin ng 8 years. Minahal ko po siya pero hindi naging kami dahil sa magkaibang mundo na ginagalawan namin. Nalaman ko pa na ex siya ng pinsan ko kaya naman lumayo ako kahit napo-fall na ako sa kanya. Hanggang tawag text sa tinginan lang sa malayo ang naging pagtitinginan namin at umabot lang ng 1 buwan. Nakagraduate na nga ako sa college sa 2-year course na tinapos ko bilang computer management na hindi ko din sineryoso dahil hindi ko gusto ang kursong yon. Oo, Papa Dudut, napilitan lamang ako dahil wala naman akong pagpipilian sa school na pinag-aaralan ko. Yun lang po kasi yung kurso na makakatipid kami. Pagka-graduate ko ay agad ako nag-apply bilang sales lady. Agad po akong natanggap at hindi ako nahirapang mag-apply. Sobrang swerte ko, Papa Dudut, sa work dahil kapag may napipili akong pag-a-applyan ay agad naman akong nakukuha. Si Sam ay patuloy pa rin ang panunuyo sa akin ngunit kahit sobrang laki ng pagkagusto ko sa kanya ay hindi ko kayang gumawa ng mali. Alam ko po kasing mali, Papa Dudut, dahil ayaw kong tanggapin ang hinihingi niyang favor sa akin na maging asawa niya. Magsama pag nagkaanak ay sakalang kami magpapakasal. Alam ko pong mali bukod sa masasaktan ko din ang pinsan at pamilya ko dahil malaki ang pangarap ko para sa pamilya ko. Iniwasan ko po si Sam sa abot ng aking makakaya. Kahit siya na po yata ang pinakagwapong lalaking nakilala ko noon, ay iniwasan ko po talaga siya. Hanggang sa nakilala ko naman si Prince sa pinagtatrabahuhan kong bilang sales lady. Kagaya siya ni Makmak, malakas ang sense of humor, palagi niya akong napapatawa at na-inlove ako sa kanya. Kaya lang, ang hindi naman po naging kami dahil may GF siya. Madalas niya lang po akong takbuhan kapag nag-aaway sila, utangan ng pera kapag kailangan niya. Kainuman din niya ako kapag broken hearted siya. Yun nga po, Papa Dudut, ay muntik nang may mangyari sa amin dahil sa kalasingan namin ni Prince. Mabuti na lamang at mabilis akong natakuhan dahil alam kong mali at takot na takot akong magkamali. Dahil nangako ako sa sarili ko na ibibigay ko lamang ang pagkababae ko sa isang lalaki at yon ay ang magiging asawa ko. Hindi rin po nagtagal ay nakaalis na ako papunta sa ibang bansa upang doon magtrabaho. Sobrang swerte ko nga, Papa Dudut, at agad na natanggap ako sa inaplayan kong agency. Mabilis ako nakaalis sa edad na 19 turning 20 ng panahon na yon. Sobrang hirap po pala mag-abroad
Hirap na hirap at kahit sanay akong malayo sa pamilya ay nahirapan pa rin po ako. Naging overthinking at natakot sa buhay ko dito sa abroad dahil na rin siguro sa pagdadown sa akin ng mga katrabaho ko na walang inisip kundi hilahin ako pababa. Sobrang kinainggitan po ako dito at inaaway kahit wala naman akong ginagawang masama. Totoo po pala yung kapwa mo pang Pinoy ang ihila sa iyo pababa. Pero naging matatag po ako at napagtapos ko ng pag-aaral ang mga kapatid ko. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti din kaming nakaahon sa kahirapan. Hindi lang dahil sa akin pero dahil sa sipag at tiyaga ng magulang ko. Gusto ko po sana na ahon sila sa kahirapan dahil sa akin. Pero hindi nga po dahil sa hindi rin gaanong kalaki ang kinikita ko at hindi pa usong messenger noon, Papa Dudut. Kaya hindi ko sila makausap. Wala akong makausap at matakbuhan sa mga problema ko dahil nung unang taon ko dito ay wala akong masyadong kaibigan. Dito nga po sa abroad ay may nakilala akong 2 lalaki na magpapabago sa buhay at paniniwala ko. Kagaya nga ng sinasabi ng manghuhula sa akin bago ako mag-abroad ay may 2 lalaki akong makikilala. Ang sabi pa ng manghuhula ay piliin ko daw ang mas matanda dahil makakaranas daw po ako ng sakit at paghihirap sa buhay kapag pinili ko yung mas bata. Hindi ko po alam kung totoo ang hula pero taliwas sa sinasabi niya ay mas pinili ko po si Carlo. Si Carlo ay mas nakababata kaysa kay Emmanuel. Bakit nga ba, Papa Dudut? Bakit ba kahit na mas nauna sa buhay ko si Emmanuel ay si Carlo ang napangasawa at pinakasalan ko? Papa Dudut, sa unang pagtatagpo ng landas namin ni Manuel, 31 siya noon at ako naman ay 19. Matangkad siya, moreno at singkit. Ako naman ay 5'3 lang, maputi po at hindi naman pangit. Dahil kinukuha din naman akong muse noong ako ay college pa. Sa kantin ay sobrang inis na inis ako sa mga titig at pakindat-kindat niya sa akin. Hindi ako naging komportable sa unang araw ko doon. Kaya naman simula noon ay hindi ako masyadong bumababa sa kantin para mag-breakfast. Dahil ayaw na ayaw ko siyang nakikita. Isang araw ay pinakilala pa sa akin siya ng katrabaho namin at nakipag-shake hands pa siya sa isang convenience store. Medyo mahangin po talaga siya, Papa Dudut, at feeling pogi kaya naman inis na inis ako sa kanya. Tapos nga, Papa Dudut, nasa rooftop kaming lahat. Sa pang ilang linggo pa lamang sa abroad ay sumapit ang New Year at nakipag-shake hands ako sa lahat. Paraan ng pagbati ko ng Happy New Year. Maliban lang po dun sa mayabang na si Emmanuel. Siya na ang kusang nagabot ng kamay niya at tinatanong kung siya ba ay hindi ko i-shake hands. Inabot ko ang kamay ko at halos ayaw na nga niyang bitawan. Doon ay parang may kung anong kakaiba akong naramdaman, Papa Dudut, kasabay ng mga fireworks sa langit ay pagkababa ng puso ko habang sabay kaming nakatingin sa fireworks. Lumipas nga ang buwan at naging magkaibigan kami ni Emmanuel. Nanonood ng sine, magka-chat at palaging magkausap. Sobrang close at sweet namin sa isa't isa. Pero walang kami. Ang tawag nga niya sa akin ay gorgeous. Sa lahat ng babae doon ay ako lang ang tinatawag niyang gorgeous. Ang akala ko po ay nililigawan na niya ako. Dahil palagi kami magkausap at ang akala ko ay gusto din niya ako. Sa 1 year namin na magkasama ay lingid sa kaalaman niya ay mahal ko na siya. Nag-I love you kami sa isa't isa, kinikiss niya ako sa noo, hinahawakan sa kamay kahit nga sa pagkain ay nagsishare pa kami kung minsan. Kaya akala ko po ay pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako na GF na niya yung kawork ko. Sobra nga po akong nasaktan pero pinilit ko pa rin itago kahit ang sakit-sakit, Papa Dudut. Ang sakit kasi akala ko pa naman pero mali pala ako. Nag-assume ako sa lahat ng ipinakita niya sa akin. Nalaman ko din na may anak na pala siya sa pagkabinata. Pero kahit na ganoon ay hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang sakit lang, Papa Dudut. Wala akong nasabihan sa lahat kasi ako lang naman ang nag-assume. Kapag nasa bed na ako ay iiyak pa ako
dahil pakiramdam ko ay broken hearted at niloko ako. Kahit ako lang naman ang nakakaalam sa aming dalawa. Wala po siyang kaalam-alam na nasaktan ako ng sobra. Doon na nga nag-umpisa na iniiwasan niya ako minsan at minsan papansinin, madalas ay hindi. May buwan na akala ko ay babalik na kami sa normal kasi naaalala ko pa na tinulungan niya ako maglinis sa locker room noong nakita niya ako as cleaners. Hindi siya nagsalita pero tinulungan niya ako tapos ay hinalikan pa niya ako sa noo bago siya umalis. Miss na miss ko po siya talaga noon pero wala akong magawa kundi ang hintayin muli kung kailan niya ako papansinin. Sumapit na nga po ang 22nd birthday ko. Okay naman, kaming dalawa at kinis pa niya ako sa cheeks at binati ako ng happy birthday gorgeous. Nagkwentuhan pa kami ng heart to heart talk at sinabi niya lahat ng nararamdaman niya para sa akin pero hindi malinaw. Sabi niya ay gusto niya ako kaso ay hindi po pwede. Kasi daw ay malaki ang respeto niya sa akin. Ang sabi niya pa ay noong high school siya na discover niya ang ibig sabihin ng gorgeous. Sabi rin niya sa sarili niya na sa isang babae lang daw niya itatawag ang gorgeous sa buong buhay niya at yon ay ang mapapangasawa niya. Kaso daw ay hindi daw ako yon dahil hindi po pwede. Pero ako lang daw ang una't huli niyang noon na tinawag niyang gorgeous. Wala po akong nasabi na kahit na ano sa lahat ng sinabi niya. Wala akong nasabi. Natahimik lamang ako hanggang sa umalis na nga siya. Kinabukasan nga ay hindi na niya ako muling kinausap at hindi na nasundan. Hindi ko alam papadudot kung matutuwa ba ako o malulungkot sa mga sinabi niya. Dumating na nga ang New Year. Last year of kontra ko sa abroad that time. Ayaw ko na po sanang magpunta sa rooftop para makipag-greet sa mga tao doon dahil malungkot ako at wala ako sa mood kaso inapilitan ako dahil lahat ay lumabas na at ayaw kong maiwan doon sa kwarto. Dating gawi ay kinamayan ko sila para i-greet ng Happy New Year. Pagtalikod ko po ay nasa likuran ko pala si Emmanuel. Aalis na po sana ako papadudot at walang balak batiin siya kasi ay napansin ko na nakatingin siya sa akin. Kaya inabot ko na ang kamay ko at sinabi ko na, "Kuya, Happy New Year." Bigla niya akong binuhat pataas sa kanya at niyakap at ang sabi niya ay sorry at kinis muli ang noo ko. At sinabihan na pumasok na ako sa loob at bilisan ko na raw. Nakita ko na napaparating pala yung GF niya. Kaya pala pinagtabuyan niya ako. Yung last day of work ko po sa company na yon ay pinuntahan ako ni Emmanuel para kausapin. Kaso ay feeling ko na galit naman siya na nag-approach kaya iniwasan ko na lamang at hindi ko na siya sinipot sa oras na ibinigay niya para daw mag-usap kami. Doon na nga po natapos ang story namin ni Emmanuel at hindi ko siya nakatuluyan. Sabi ng manghuhulay piliin ko ang mas nakakatandang lalaki dahil siya daw ay ang dapat kong piliin pero paano ko naman pipiliin ng lalaking hindi naman ni minsan naging sa akin. Papadudot, eto naman ang storya namin ni Carlo. Way back noong time na nasasaktan ako sa nangyari sa amin ni Emmanuel. Nang mga panahon na nasasaktan ako kay Emmanuel ay si Carlo po ang palaging nasasabihan ko. Bago lang siya noon sa company namin at mas nauna ako ng 1 year sa kanya. Kaya naman wala siya ng mga panahon na masaya pa kami ni Emmanuel. May itsura at may appeal din si Carlo. Siya naman ay maputi na matangkad. Pareho po sila ng katawan at height ni Eman. Kung si Eman po ay Pinoy na Pinoy ang datingan, si Carlo naman ay parang Chinese na matangkad at payat din. Pero siya po papadudot ang naging sandalan ko kapag nakikita ko siya at GF ni Emmanuel na magkasama ay nagpapanggap akong masayang kasama si Carlo. Well, papadudot masaya po talagang kasama noon si Carlo. Napakabait, malambing, maasikaso, showy sa nararamdaman at sobrang bait na kaibigan ni Carlo. Opo, kaibigan lang talaga kasi dahil may GF po siya ng panahon na yon na naiwan sa Pilipinas. Pero unti-unti po ay nahulog din ang loob ko kay Carlo dahil sa pagmamahal na ipinapakita niya sa akin. Pag-aasikaso na hindi ko naramdaman sa kahit na kanino.
Pagiging maalalahanin, gentleman, sobrang sweet, sobrang effort sa pag-aasikaso niya sa akin na hindi ko naramdaman kahit kanino. Yung effort na hindi sa mga surprises pero effort para makasama lang ako. Na habang naghihil ako ay nahulog na ang loob ko kay Carlo. Mali po Papa Dudut dahil bago pa lang siya umalis ay may nangyari sa kanila ng bago niyang nakilala daw na babae na ni-rebound niya sa kaka-break niya lang na long time GF na naloko daw siya. Kaya bago daw siya umalis ay pinatunayan niya sa ex niya na kaya niyang humanap ng mas better dito at nabuntis na pala niya itong bago niyang GF. Nasa abroad na siya nang malaman niya na buntis ito. Kaso ay binaliwala ko kasi para sa akin ay magkaibigan lang naman kami noong una. Hindi ko akalain na mahuhulog din pala ako sa kanya. Yung pangarap ko na lalaki na mapapangasawa ko noong bata ako ay nasa kanya ko nakita. Yung lalaking masipag, showy sa feelings, malambing, yung parang hindi marunong magalit ay sa kanya ko nakita. Hindi nga ba Papa Dudut ay ayaw ko po ng magagalitin kagaya ng tatay ko na lagi kaming namumura at napapalo at nasasaktan. Kaya pakiramdam ko kay Carlo ay siya ang may katangian ng hinahanap ko sa lalaki. Yung magiging reyna ako sa buhay at mga pangarap ko na parang halos pareho kami ng pinapangarap pagdating sa buhay, may pamilya. Ang dami niyang pangarap pagdating sa marriage life na same ng pangarap ko noong bata pa ako. Kaya po akala ko ay siya na ang lalaking hinahanap ko. Nangangarap para sa anak sa asawa, ganun po siya. Madaming imagination sa buhay para sa future at si Emmanuel po ay never kong nakausap pagdating sa ganitong bagay sa buhay asawa, anak at seryoso siya at mapili lang ang sinasabi. Malaling magsalita at mag-isip, hindi kagaya ni Carlo na sobrang expressive sa lahat ng bagay. Na-adapt ko na nga po kung paano si Carlo kaya nawala na rin ang pagiging mahiyain ko. Madaldal na rin ako sa lahat at naikukwento ko na rin ang lahat sa kanya. Lagi kami nag-iiyakan ni Carlo kasi sinasabi niya kung gaano ka-worst ang bagong GF niya sa kanya. Na lahat ay ibinibigay niya kaso ang gusto lagi ay iwan siya. Naawa ako at gusto kong suklian lahat ng tulong niya sa akin para mapagaan ang loob nung time na nasasaktan ako kay Emmanuel. Kaya po sa tuwing kailangan ako ni Carlo, I'll make sure na lagi akong nasa tabi niya. Ginagawan ko siya ng merienda or ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya para hindi niya maramdaman ang sakit. Alam ko po kasi Papa Dudut ang pakiramdam ng na-reject. Ayokong maramdaman niya yon dahil napapamahal na nga din po ako sa kanya. Hanggang Papa Dudut isang araw ay hindi ko na namalaya na parang kami na rin pala. Walang label pero kung ano ang ginagawa ng magkarelasyon ay ginagawa na rin namin. Hiningi niya sa akin ng isang bagay na matagal ko nang pinagkakaingatan na ibigay ko po sa kanya yon. Ang kauna-unahang lalaking nakaangkin sa pagkababae ko. Hindi ko rin po alam Papa Dudut, ang alam ko po ay takot na takot akong gumawa ng mali. Pero bakit pagdating kay Carlo ay walang pag-aalinlangang na ibigay ko na po pala ang hindi pa dapat. Ang alam ko lang ay ayaw kong maramdaman niya ang ma-reject. Ang alam ko lang ay gusto ko siyang protektahan at ayaw ko siyang masaktan. Gusto ko siyang maging masaya dahil deserve niya yon. Sa pag-uwi ko ng Pilipinas ay pinagbawalan na rin po ako ni Carlo na kausapin pa si Emmanuel. Kaya hindi ko alam kung ano ang dapat na pag-usapan namin ni Emmanuel. Sabay kaming umuwi ng Pilipinas ni Carlo at doon ko din po nalaman na hindi talaga sila hiwalay ng GF na nabuntis niya. Ang akala ko po kasi ay hiwalay na sila. Sabi niya ay hiwalay na daw talaga sila kaso ay umuuwi pa rin sa kanila yung GF niya. Dahil sa baby nila na 1-year-old na noon mahigit. Ang sabi niya po ay naka-apartment ang babae. Malayo sa dati niyang asawa. Pero umuuwi pala sa kanila dahil nasa kanila ang bata. Maling-mali po at napakatanga ko po talaga. Pero noon ay akala ko ay ako ang tama. Noon ang akala ko ay tama kaming dalawa. Malakas pa ang loob ko na ipaglaban si Carlo sa babae kasi para sa akin noon ay never naman silang nagsama sa isang bubong at kasal naman ang babae sa iba.
Kaya ang lakas pa ng loob ko na ipaglaban ang nararamdaman ko kay Carlo para doon sa nabuntis niya. At kahit kinausap na ako ng GF niya na layuan na si Carlo para maayos na nila yung sa kanila, pero ako heto at si Carlo pa din ang pinakikinggan ko. Dahil ang sabi niya na alam niya ay wala na sila at nung nalaman daw ng GF niya na may ako ay gusto nang biglang maayos sila. Gulong-gulo ako papadudot at hindi ko alam at sino nga ba ang pakikinggan ko noon. And to make the story short ay naging kami nga ni Carlo kahit against all odds papadudot. Hinarap naming magkasama lahat ng mga pagsubok. Galit sa akin ang mama ni Carlo dahil kung hindi lang daw kasal sana ang babae ay ikakasal na dapat sila. Noong una ay sinubukan pa namin na iwasan ang isa't isa. Kaso sa kabila ng paalamanan ay sa huli ay tinulungan ko siya na malayo sa GF niya. Dahil yun daw ang gusto niyang mangyari. Na malayo sa GF niya dahil hindi na raw niya kaya ang sakit at tuluyan na ngang naghiwalay sila ng nabuntis niya at naiwan sa kanya ang anak niya at tinanggap ko naman. Nag-live-in kami at sa kalagitnaan ng pagsasama namin ay nalaman ko na sa tuwing nag-aaway kami ay umuwi siya sa family niya at nagkikita sila doon ng ex niya kasama ang anak nila. Sobrang sakit papadudot. Nakakabaliw na sakit yon. Karma na po siguro sa maling nagawa ko dahil nga siya ang una kong naka-live-in at boyfriend talagang kasama araw-araw ay hindi ako sanay. Hindi ako sanay kung paano mag-alaga ng karelasyon na kasama sa iisang bubong. Nasasakal daw siya sa akin dahil lahat ay bawal, may issue din kami sa pera kasi gusto ko ay iniipon bawat kinikita namin. Although nagbibigay kami that time sa parents niya para sa anak niya ay naging mahigpit po ako pagdating sa pera dahil nga sa laki ako sa probinsya ay sanay na sanay akong magtipid na ina-apply ko sa relasyon namin. Kaya nasakal siya at niloloko na pala niya ako. Para sa kanya ay wala na raw ako sa tamang pagtitipid. Kaya nagawa niya yon dahil nasasaktan na rin daw siya sa akin. Mali po ako papadudot kasi akala ko po ay ganon-ganon lang ang pinasok kong relasyon. Sobrang pinagsisihan ko noon kung bakit ako nakagawa ng mali at eto ang consequences. Ang lahat na nga ang tingin sa akin ay kabit ng pamilya at kaibigan niya at katrabaho namin dati. Kahit na anong explanation ko para sa side ko ay wala. Walang nakikinig. Ang liit-liit na ng tingin ko sa sarili ko. Pero heto ako at tinanggap siya ng paulit-ulit. Ayaw ko nang magkahiwalay kami dahil siyang nakauna sa akin. Ayaw ko nang magkahiwalay kami kasi baka wala nang tumanggap sa akin. Ayaw ko nang magkahiwalay kami kasi siya ang nakasanayan kong kasama at kausap sa araw-araw. Mahal na mahal ko siya noon at ayaw ko nang mawala siya. Wala na ang tiwala sa relasyon namin, puro pagdududa, sumbatan at hindi na masaya, sobrang toxic na. Mas madalas ay away at hiwalayan na nauwi sa murahan at nasasaktan na rin niya ako at nasisipa o nasusuntok. Minsan na nga ay naganti na rin ako kung mumurahin niya ako. Hindi rin ako nagpapatalo papadudot. Sobrang naging toxic na. Nadadamay na rin ang pamilya namin sa tuwing nag-aaway kami. Sobrang hirap na ako noon at selos na selos sa ex niya. Takot ako na mawala sa akin si Carlo. Hanggang sa natuluyan na kaming nagkahiwalay sa pangalawang taon naming magka-live-in. But after few months ay nalaman ko na buntis ako. Ang kaso ay hindi ko alam kung paano sabihin sa kanya. Dapat pa ba? Anong magiging buhay namin sa kanya? Yun ang naisip ko. Na huwag nang ipaalam sa kanya. Naisip ko din papadudot na ilaglag ang baby pero hindi ko ginawa at hindi ko kayang gawin yon. Hindi ako uminom ng kahit na ano para mawala ang baby ko. Siguro sa sobrang stress ko na lang. Kaya kung ano-ano ang pumabasok sa isipan ko. Dagdag mo pa papadudot yung nanggugulo sa family ko at sinasabi na buntis ako at nagtatago si Carlo sa ex niya. Nakakabaliw, halos nawala ako sa katinuan sa pag-iisip. Parang ayaw ko nang mabuhay dahil hindi ko alam kung paano mag-isang haharapin ang buhay ko. Sinat ko nga siya at sinabi kong buntis ako. Na hindi niya kaagad pinaniwalaan.
dahil nga daw hiwalay naman na kami. Pero Papa Dudut, ganun pa man ay 4 months na akong buntis ay nakipagbalikan siya sa akin at kinasal kami. Matagal ko nang hinihingi sa kanya ang kasal bago pa lang kami magka-live-in. Kaso ay ayaw niya dahil wala daw pupunta sa family niya. Kaya naman nagulat ako nang niyaya niya ako magpakasal kahit civil lang at pamilya ko lamang ang kasama sa celebration. Oo Papa Dudut, tinanggap ko po ulit. Gusto ko na buo ang pamilya na kalalakihan ng anak ko. Nag-abroad po siyang muli para sa future namin at nangako kami pareho na magbabago na. Sabi niya ay hindi lang daw siya ang may kasalanan, pareho daw kami kaya dapat pareho kaming mag-adjust at magbago. Akala ko ay okay na. Ilang buwan din okay at walang away. Kaso dumating muli kami sa pagsubok pagkatapos ko ng mga anak. Selosa po ako at ayaw ko na may nakakachat siyang babae kaya nag-aaway kami. At syempre hindi rin siya papatalo. Papadudot mumurahin at pahihiyain niya ako in public, yun daw ang consequences ng pagdududa ko. Ganon siya kapag nag-aaway kami sa pagdududa ko sa kanya, sagana po ako sa mura. Ngayong magkasama na kami ay 3 years na kaming kasal, dumating muli ang time na okay na kami at masaya. Mabait naman siyang asawa at tatay sa anak namin, maasikaso, maalaga. Ang kaso lang Papa Dudut, kapag nagagalit siya sa tuwing nagdududa ako ay triple ang kapalit. Palagi may konsekwensya sa mga pagsiselos at pagdududa ko. Andun yung nasasaktan na niya ako at minumura-mura. Dahil para sa kanya ay wala namang dapat na ikaduda. Mahal na mahal daw ako at hindi ako ipagpapalit pero kaya niyang gawin kung gugustuhin niya dahil kaya niyang mawala kami ng anak ko sa kanya. Ultimo BFF niya na babae Papa Dudut ay hindi ko pinalampas. Na dapat ay hindi na sila nagvi-video call dahil napapadalas na at hindi tama dahil may asawa na siya. Hindi tama na kinocomfort niya ang BFF niya dahil may asawa na siya. Para sa akin ay mali na sobrang close pa sila ng BFF niya. Dahil nga sa sobrang silosa ko, abay laging big deal sa akin kahit makita ko lang na nagko-comment siya sa BFF niya sa Facebook nito. Magkalayo sila ngayon ay pinagbabawalan ko siya na makikipag-usap dahil ayaw ko nang may mababasang I love you pa sa kanya ang babae at minsan kasi Papa Dudut. Nabasa ko na nagiging malalim na ang conversation nila. Naubabot na nga sa point na maranasang nagtanong ng BFF niya na paano kung naging sila. Magtatagal kaya sila kaya ginawa ko ang lahat para mailayo siya sa BFF niya. Kaya simpleng comment lang ay naiinis na ako kapag nababasa ko yon. Kaya sa maayos na paraan na may pagtatampo ay sinabi ko sa kanya na naiinis ako sa BFF niya. Ang kaso Papa Dudut, pinagmumura na naman ako ng asawa ko. Papa Dudut, akala ko ay magiging masaya na kaming mag-asawa. Ilang buwan kasi na okay naman kami, hindi ako nasasaktan o napagbubuhatan ng kamay. Nakita ko din na nagbabago na nga siya unti-unti at natuto na siyang manuyo at i-ignore ang pagiging selosa ko. Akala ko ay tuloy-tuloy na. Ang gusto ko lang naman Papa Dudut ay maramdaman na minamahal at binibigyan ng atensyon. Sinusuyo. Bata pa lang ako ay uhaw na po ako sa atensyon at sa pagmamahal. Gusto ko yung pakiramdam na mahal ako at nire-respeto yung pakiramdam na sinusuyo ako. Sobrang disappointed ako sa sarili ko dahil ang simpleng buhay na pangarap ko noong bata pa lamang ako na maging reyna ng tahanan at magkaroon ng masayang pamilya ang magiging anak ko. Ang sana ay hindi niya maranasan na makadinig ng pagmumura at pananakit ay sa tatay pa niya makikita para sa aming mag-asawa. Papa Dudut, pinagpapa sa Diyos ko na lamang ang lahat. Alam ko po na I'm so precious para maranasan na mura-murahin lang ng asawa ko. Alam ko this time ay wala namang mali sa akin. Sinusuportahan ko naman siya ngayon sa pangarap niya. Ibinibigay ang dapat sa kanya at minamahal at natutong mag-adjust maliban na lamang sa pagbabawal ko sa kanya pagdating sa BFF niya. Pinagpapa sa Diyos ko na lamang ang lahat na sana ay intindihin ko pa at habaan pa ng pasensya ko. Ang relasyon namin sa ngayon ay pinili ko na lamang po na magbingi-bingihan
sa mga pagbumura at inaabot ko sa kanya. Pinili ko ngayong manahimik at piliin kong maunawaan ng lahat. Sana'y hindi magaya sa mga ex ko na kapag hindi ko na kaya ang selos na nararamdaman ko ay iniiwan ko din dahil sana siya na ang huli. Maraming salamat po Papa Dudut at sana po ay matyaga kayo nagbasa ng sulat ko at kapulutan ng aral ng ating mga listeners. Lubos na gumagalang, Ana. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.